Benedict, kamusta dyan sa Senado? Saan ba ngayon nagpalipas ng magdamag itong si Senator Bato de la Rosa? Magandang umaga, Bernard. Sa ngayon ay unti-unti nang nagsisidatingan yung mga empleyado ng Senado para sa kanilang pasok ngayong araw. At kagabi nung nabigyan tayo ng pagkakataon ay nakaakyat tayo doon nga hanggang sa labas ng opisina ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung saan siya nagpalipas ng gabi at doon din siya dinalaw. Dito nga nila Congressman Kiko Barsaga at nitong ni Duterte Youth Chairman Ronald Cardema. Sa kabila ng mga ginawang pag-iimbestiga ng Senado sa maanumalyang flood control projects, hanggang sa ngayon ay wala pang mga naipapakulong na malalaking personalidad na sinasabing nasa likod ng maanumalyang proyekto ng gobyerno. Kagabi, bumisita kay Senator Ronald Bato de la Rosa si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Sa panayam sa batang kongresista, sinabi nito na umaasa siya at naniniwalang mayroon ng mapapanagot sa mga sangkot sa flood control scandal kasunod na nangyaring pagpapalit ng liderato sa Senado. Gusto talaga natin maayos ang mga problema ng ating bansa. Senator Tito Sotto was given 8 months, 9 months. Wala siyang naipakulong sa flood control scandal. So now it's time for a change in Senate. It's time for a change in leadership within the Senate. And maybe we'll see better solutions under Senate President Cayetano. Ayon kay Congressman Barsaga, nagtungo siya sa Senado kagabi upang ipaabot ang kanyang pagsuporta kay Senator Ronald Bato de la Rosa. We don't really speak that much, but we have the same advocacy and we support the same we support the same politicians and candidates. So we are allies, and hopefully we'll be friends by the end of the night. Samantala, isa pa sa bumisita kagabi kay Senator Bato ay si Duterte Youth Chairman Ronald Cardema. Ayon sa kanya, hindi na dapat maulit ang nangyaring tangkang pag-aresto kay Senator de la Rosa noong Lunes. Senate is a bastion of democracy. Dambana ng demokrasya. Ito ang huling bulwark of democracy. Dahil nandito yung collegial body ng mga ibinoto ng taong bayan. Kung meron tayong kailangan sa isang senador, i-file natin ng ayos. Diba? Hindi yung parang hinahabol natin. Dito, nagulat na lang tayo lahat dun sa mga CCTV na hinabol siya. Dagdag pa ni Cardema, magkaibang instansya ang ginawang pag-aresto sa loob ng Senado laban kina dating Senator Antonio Sani Trillanes IV, gayon din kay mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Ang nag-release ng warrant po na yon, hindi ko alam talaga detalye, pero Philippine courts. Ang nag-release nung kay Senator de Lima, Philippine courts rin. Ito, ICC. Pero sino bang nagsabi na ang ICC warrant pag nirelease dapat dumaan na rin sa local judicial authority? It is the ICC mismo. Kaya bakit hindi ganun ang proseso? Bernard, sa kagabi ay nakita natin na mahigpit pa rin yung mga ipinatutupad na seguridad ng Philippine National Police sa labas ng gate ng Senado. At sa ngayon, isa sa mga posible namang abangan ay yung pag-transmit mula sa House of Representatives nito ngang article of impeachment dito sa Senado. At yan muna ang ating update mula rito sa Pasay City. Balik sa inyo dyan, Bernard. Benedict, doon ba sa obserbasyon mo, gaano kadami yung nakadeploy na pulis dyan? At nabanggit ba bakit ganun karami yung pulis na nagbabantay dyan sa labas ng Senado? Bernard, wala tayong nakuwang eksaktong bilang pero dahil nga may mga nagsasagawa ng kilos protesta doon sa labas ng gate ng Senado kaya marami ring mga tauhan ng Civil Disturbance Management ng PNP ang nakabantay nga dito sa gate ng Senado. Bernard. Alright, maraming salamat. Benedict Samson live mula sa Senado. Hataw Balita.